Hello, beautiful people! Beautiful people, kung kayo po ay may horseshoe po, alam niyo po ang horseshoe? Sapatos po ng kabayo. Ito po ay maswerte po 'yan kahit noong pa pong kapanahunan pa po noong 1859 o 1959 po, noon-noon pa po 'no. 'Di na natin siguro matandaan po kung anong 19 o anong 18 years o ano po 'no. O hundad yare, hundad yare. Naku po, mali-mali na po yung aking mga ano, basta beautiful people, alam niyo naman po at kilalang-kilala po ng mga ibang bansa ng mundo na ang horseshoe po ay nagbibigay swerte po at nagtataboy po ng malas. Baka hindi niyo pa po narinig, meron po noon po, may isang panday. Gumagawa po siya ng mga kutsilyo, palakol, o kaya po mga tinidor, kutsara po 'no. Ganyan po ang ginagawa niya o espada, ganyan po ang isang panday. Ngayon po, siya po rin ay gumagawa rin po siya ng sapatos po ng kabayo. Ang kunin niyo, beautiful people, kung gusto niyo pong swertehin po, 'wag po yung bago na hindi pa po gamit ng kabayo, kailangan po gamit na po ng kabayo. Ito po ay gamit na po ito ng kabayo, lumang-luma po 'to at kinakalawang, beautiful people, kaya lang po, ang ginawa ko po, inisprayhan ko po siya ng gold. Para hindi po ba siya ulit makalawangin po. Ayan po, tunay po 'to ng sapatos po ng kabayo, meron pa po siyang ano rito, beautiful people, ayan po, oh, pangkabit po talaga 'yan sa kabayo, 'yan tinanggal lang ng ano po 'no. Kalawang na kalawang po ito, ayan po, oh. Talagang ano po ito ng kabayo po. Ayan po, meron pa po siyang ano dito, yung ano po ba niya, yung kanyang ruskas para ikabit sa kabayo po 'no. Napulot ko lang din po ito, beautiful people, na ano, na sapatos ng kabayo, kalawang na kalawang. Napulot ko ba 'to o nakita ko do'n sa nilipatan naming bahay? Kasi po doon po sa nilipatan ko pong bahay po noong bagong dating po ako dito, sabi ko, "Uy, may kabayo, may ano ba, may sapatos ng kabayo." Sabi ko, "Kunin ko, kasi swerte 'yan." Sabi ko po ba. Alam na po natin lahat swerte po ang sapatos ng kabayo po 'no. Ngayon po ang kuwento po niya, ang kabayo po, kasi po manggagawa nga po siya ng kabayo po 'no, ng sapatos ng kabayo po 'no, ayan, nagbibigay talaga swerte. 'Pag sinasabit po natin po ang sapatos ng kabayo po, ganito, para po sahod ang swerte po, 'wag po yung nakaganyan po, kasi tapon ang swerte po ang ibig sabihin niyaan. Kailangan po ganito, ipapako niyo po siya. At ito po'y nakapako po ito dun sa aking ano po, sa aking pintuan sa may main door ko po. Puwede niyo rin po 'yan ilagay sa inyong bintana kung marami po kayong ganyan. Pero ang pipiliin niyo lang po, yung gamit na po ng kabayo. Kasi po, alam niyo naman po ang kabayo malakas, maliksi, ganyan po, matalino. Gano'n po ang kabayo, beautiful people. Alam niya na ang taong iyan ay masama. Sinisipa niya po at hinuhulog niya po, ayaw niya pong sumakay sa kanya, ayaw niya pong magpahipo, ganyan po. Napakahiwaga po ng kabayo, beautiful people. Kapag alam ng kabayo at nararamdaman niya ang taong ito ay masama ang ugali, yung mahilig magmura o mahilig mag-ano po ba, yung makipag-away o laging inaaway ang mga tao o sa pamilya niya, ganyan-ganyan po 'no, yung hindi maganda ang puso po, nararamdaman po ng kabayo. Kaya kuminsan ang kabayo po, hindi niyo po alam, naninipa po 'yan kasi kumbaga kumbaga pinarusahan po ba kayo,
Ganyan po. Disclaimer lang beautiful people ha, hindi tayo perpekto pero ganyan po ang ano po ng kabayo, Matalino po ang kabayo, umiiyak din po 'yan kapag ang nag-alaga sa kanya ay masama ang pakiramdam, nagkakasakit o mayroong nararamdaman din po ng kabayo, beautiful people. Ang kwento po talaga nito, beautiful people, noon po, sino ba yung ano na yun, Dunstein po ba yung pangalan noon, yung unang-unang gumawa ng kabayo, ng sapatos ng kabayo po, no? Yun po. Ngayon, beautiful people, noong panahon po noon, 1859 ba yun o 1959? Basta gano'n po, 1859 yata yun. Kalimutan ko na. Noon po, iyan po yun. Ngayon po, dahil mayroon pong espiritu na pumunta po doon sa panday na yun, sabi niya, magpapagawa ako kasi may alaga akong hayop at ipapalagyan ko ng sapatos. Ang ginawa po noong panday, inilagay niya doon sa paa noong demonyo. Opo, nilagyan siya ng sapatos ng kabayo yung demonyo po, no, yung espiritu na demon. Kasi po, meron din po kasi yung ganyan, beautiful people. Kumbaga po sa atin, may maligno, may tikbalang, mayroon pong mga espiritong ligaw sa atin, di ba po? Mga tinatawag natin mga, ano po, yung mga dilingonato, mga, yun nga po, yung mga maligno po ba? Di natin alam. Ngayon po, pumunta po yung maligno na yun doon sa panday. Ngayon, magpapagawa siya ng ano nga po, yung sapatos ng kanyang ng kanyang alaga. Ngayon, ang ginawa ng panday, inilagay niya doon sa demonyo, ang sapatos ng kabayo po. Ngayon po, napaso at na po siya, na iirita at naiinitan o nangangati o ano-ano po nangyari sa kanya. Dahil po dun sa sapatos, kasi po inilagay po noong panday na nagliliyab pa po yung sapatos na yun, mainit na mainit pa po, galing pa po sa apoy, nag-aapoy pa po yung sapatos ng ng sapatos ng kabayo po, no, ang inilagay niya. Hindi natataranta talaga yung demonyo na yun, na sapatos na yun, hindi siya mapalagay. Ngayon, nakiusap yung demonyo na tanggalin mo yung sapatos ng na inilagay mo, yung sapatos ng kabayo nga po. Tanggalin mo dahil napakahapdi at napapaso ako. Sabi nung panday, aalisin ko lang yan kapag hindi ka papasok sa mga bahay-bahay kung merong kang makikitang sapatos ng kabayo na nakasabit. Kaya noon, beautiful people, kapanahunan pa po noon pa po na hindi natin, disclaimer lang beautiful people nung panahon pa po noon, ang mga tao po, ang mga bahay-bahay, meron na pong mga nakasabit po na horseshoe. Kasi po, nagtataboy po siya ng ng masamang espiritu. At nagbibigay po siya ng swerte sa may sapatos ng kabayo po ang bahay. Horseshoe po ba? Yun. Kapag may nakikita ang mga espiritong masasamang espiritu, natatakot sila na baka ilagay sa kanila ulit ang nag-aapoy o nag-iinit na na horseshoe. Kaya noon po talaga, ganyan po. Takot po ang mga mangkukulam, mambabarang, mga noon, mga hekse. Ano ba tawag hekse? Yung po ba, yung mga witch, yung mga mangkukulam nga po, takot po sa mga ganitong may horseshoe po pag sa bahay. Dahil yan po,
noon. Kaya pagka mayroong pong yung mga tao po bahay-bahay mayroon po silang mga nakasabit na horseshoe po sa pintuan o po sa ano din po sa may bintana. Kasi nga po takot po. Dahil yun nga po ang sinabi ng panday, tatanggalin ko ito, mangangako ka na 'wag kang papasok sa mga bahay-bahay kung meron kang makikitang horseshoe, sapatos ng kabayo. Tatanggalin ko lang 'yan. Kasi po talagang napapasok po ang demonyo noong inilagay ng panday ang sapatos ng kabayo po sa kanya. Iyon po ginawa nung ano. Ngayon po, yun po ang ano na 'yan, beautiful people. Pero hindi ko po alam kung ano po 'no, totoo o disclaimer lang po, pero yun po talaga ang kuwento na 'yan. Bakit may horseshoe na nagbibigay swerte po. Nagbibigay swerte po ang horseshoe po, hindi po yung bago na gawa-gawa lang beautiful people 'no, kundi yung horseshoe ang kukunin niyo po o may magbibigay po sa inyo yung tunay na sinuot na po ng kabayo. Kung hindi pa po suot ng kabayo po, yung pinaggamitan po ng kabayo, ay hindi ko po alam kung iyon po ay swerte kasi po, kumbaga po, ang ano po 'no, yung pinagsuotan na po kasi ng kabayo po, nahandoon na po yung kanyang lakas at yung energy po ng kabayo at liksi po, nahandoon na po sa loob na yun. Mabilis tumakbo 'di ba ang kabayo, beautiful people, matalino po 'yan. Nagbibigay lagi iyang swerte. Pagka nga po may kabayo na nakataas, beautiful people, yung dalawang paa, talagang yun po, talagang kumbaga winner po siya. Masuwerte din po yun sa bahay. Kasi 'pag nakataas ang kabayo, gaya po doon beautiful people, oh, yun swerte din po yun, kabayo ko pong yun. Nakataas po ang paa, ayan po. Swerte po 'yan, winner na winner po siya, Yan, yung kabayo ko. Totoo po 'yun, beautiful people. Pagka meron tayong mga kabayo na ano po 'no, ganyan po ang kwento po ng horseshoe po. Kaya takot po ang mga witch, yung mga mangkukulam, mga ano po 'no, sa ano po, sa horseshoe at nagbibigay po 'yan ng swerte po sa ating bahay. Kung gusto niyo po, dapat po ano ko po ito beautiful people noong ano po, nung December 31 kasi po, ang horseshoe beautiful people, ilagay niyo po 'yan sa pulang pouch. Pagkatapos po, ilalagay niyo po 'yan sa unan. Dire-diretso po ang swerte natin. Kaya lang po nakalimutan ko po talaga na ano po sa inyo, i-share po ba. Ngayon po, puwede niyo rin po siyang ilagay sa pouch po na kulay itim. Ito po. Tapos po ilagay niyo po sa inyong palabigasan. Swerte po 'to. Ilagay niyo po sa pouch na kulay itim po, ilagay niyo po sa inyong bigasan. Hindi po kayo mauubusan ng bigas, ng pagkain po sa hapagkainan, beautiful people. Nakalimutan ko talagang gawin po ito noon. Gusto ko pong gawin, nakalimutan ko ano-ano po ba pinagagawa ko. Busy-busy po kasi ako sa trabaho noon, beautiful people. Tapos nagluto pa, tapos darating pa yung mga anak ko. Nakalimutan ko po bang mag-vlog ng ganoon na magbigay swerte po. Pero may isang taon pa naman, beautiful people, puwede niyo pa pong gawin 'yan, next year po. Puwede niyo rin po gawin ngayon, January pa po ngayon. Unang ano pa po ngayon, unang buwan, puwede niya po 'yang gawin. Ako po gagawin ko nga po ito, Ilagay ko po 'to sa aking ano po, sa pulang pouch, tulugan ko po siya mamayang gabi. Tapos po, sa susunod naman, ilalagay ko siya sa itim na pouch at ilagay ko po sa aking lagayan ng aking bigas po. Doon lang po siya, sa itim na pouch, beautiful people 'no. Ilagay niyo. Kung wala po kayong itim na pouch po, puwede niyong yung itim na tela po, ilagay niyo po sa inyong mga bigasan. Ito po.
magbibigay po yan lagi sa inyo ng ano po, ng magandang buhay. Ano po, lagi kayong hindi maubusan ng pagkain po sa inyong hapagkainan, beautiful people. Ganyan po nagbibigay swerte po ang horseshoe. Pero beautiful people, sabi ko nga po, disclaimer lang po, no? Kung kayo po'y naniniwala o hindi po. Pero beautiful people, ang pipiliin nyo lang po talaga yung gamit na po ng kabayo, nagamit na po ng kabayo. Mas maganda nga po yung may nagbigay sa inyo. Yun po ito, napulot ko po. Kung kayo po ay nakapulot, maganda din po. Pero yung nagbigay rin po, maganda din po yun. Pero yung hinanap nyo talaga at bumili kayo, ay hindi po yun, beautiful people. Kasi pinilit nyo po na magswerte kayo o magkaroon na kayo ng swerte. Hindi po. Kailangan po ang swerte po yung kusa po darating sa inyo. Hindi yung pinipilit nyo, maghahanap ako, bibili ako ng horseshoe. Siyempre yung mga tao naman yun, mamahalan kayo. Mamahalan kayo kasi yun ang hanap nyo bibili ako yung gamit na. Hindi po ganun ang swerte, beautiful people. Kailangan po yung kusa nyo pong napulot sa bukid, sa kalsada, ganoon, beautiful people. Pero yung kusa nyo pong binili, hindi po. Kailangan po yung napulot nyo po o napulot nyo o may nagbigay sa inyo po na isang panday. Yan po ay maswerte. Ganoon po. Yung manggagawa po ba ng ano po, ng mga, ano ba tawag, panday ba tawag doon? Yung gumagawa po ng ano, beautiful people, ng horseshoe, yung sapatos ng kabayo, hindi ko po alam Ganoon po, kung magbigyan kayo no yun, naku, laking pasalamat nyo po. Ilagay nyo po kagad sa inyong dibdib, sabi nyo, salamat. Ay, naku, ito po napulot ko po ito. Pero hindi ko po napulot sa kalsada o sa ano po. Ito po ay napulot siguro din o nakita ko po ito. Kasi po nung bagong lipat po kami ng bahay doon po sa Kela. Ano ba Kela sa atin? Underground? Doon po sa underground ng aking bahay po. Nakasabit po siya. Kalawang po siya. Nakasabit po siyang ganyan. Sabi ko, tunay to na ang ginawa ko, beautiful people, inanuhan ko po siya, nilinis ko po yan, tapos inisprehan ko po ng gold para lagi siyang bago, para hindi siya marumi tingnan, at kalawang, kasi po, kalawang po yan, nilinis ko po, kaya, bago ko po sabihin pala sa inyo, beautiful people, no, lilinisin nyo muna po ang inyong mga napulot na horseshoe. Tapos ilagay nyo po sa pulang pouch at ilagay nyo po sa itim na pouch po. Sa bigasan po yan, sa palabigasan. Pwede nyo rin po ilagay sa kapirahan po, sa inyong cash back. Ilagay nyo po sa kapirahan nyo, sa pera nyo po ba, kung kayo po ay ano po ng pera, no? Ilagay nyo sa perahan. Para lagi po siyang humahakot ng pera po o ng aakit ng pera. Kung minsan po, ilagay nyo lang po siya sa main door, isabit nyo po ng ganyan. O kaya po sa bintana. Ito po, tunay po talaga itong paan ng ano po ito, no? Yung sapatos po ng kabayo. Kasi po, meron pa po siyang ano talaga nito, yan, no? Ayan. Ito po ay, inaano po yan, pinapasak po yan sa paan ng kabayo po. Tapos, minamartilyo o pinapako po yung mga ganito. Ayan po, may mga anuhan po ng pako, no? Ayan po. Ito pa po, yan po ang tunay talaga na paan ng sapatos ng kabayo po. Yan po. Kaya kung kayo po, meron pong nakikita, napupulot po, wag nyo pong itapon. Yan po ay tunay na nagbibigay sa inyo ng swerte. Yung swerte na nakita nyo, binaliwala nyo, tinapon nyo rin po ang inyong swerte. Hugasan nyo lang, beautiful people. Tapos po, para hindi po kalawangin, lagyan nyo po, isprehan nyo po ng gold, mas maganda po. I-display nyo po ngayon sa inyong main door. Ayan na po siya. Ganyan po. Okay, beautiful people. Kaya, kung kayo po ay may mga masasamang espiritu na papasok sa bahay, hindi po makapasok. Kasi po, takot po sila kapag nakakakita po sila ng tunay na sapatos ng
ano po, ng kabayo. Pero yung gawa-gawa lang po na ano po, ay wala po yun, beautiful people. Talagang tunay po na nahandoon po ang espiritu po ng kabayo. Yun po, yung nagamit niya po. Okay, beautiful people? Tutulog-tulog kayo, beautiful people. Kaya kumain ng wasto, matulog ng husto, at siyempre po, maghugas lagi ng kamay, beautiful people. At siyempre po, tayo po ay magdasal kasi po ang pagdarasal, beautiful people, yan lang po ang ating gabay at proteksyon at ang ating swerte po. Pero nasa ating mga kamay pa rin po ang ating swerte, beautiful people. Okay? So, bakit ko nilagay yan? Ilagay ko na po sa aking pintuan uli. Okay, God bless beautiful people at good luck! Ingat!